pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, Lord pa rin natin para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the
the day of the Lord. Every giving is a blessing. Every day So, happy birthday. Tangkat ko na is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Arigat, salamat po sa mga ganito. Salamat po na i-support tunay na Ang kay ganda. pasan. Thank you, Lord, sa pagpapala. Hindi ka nagkukulang. Biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago. Pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko. Amen. Everyone say, Para sa'yo, Amen. Amen. para sa'yo. Sa ating mga series, Every giving is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every God, giving nagdadala ko ng chat. is a blessing. Every day Hunter test. is the day of the Lord of God, Lord. and be blessed. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Amen. So, I'll be back after this. Sandali po, wala pong sound. Where is it now? Sandali po, wala pong sound. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow, napakasarap sa presensya ng ating Diyos. Sige po, kung mayroon pa pong mga nasa labas, sa area po tayong mga space here in front, pwede po tayong dito sa harap para mas tagos ang Word of God. Amen. So, announcement po tayo. Ayan, pwede po tayong tumingin sa ating screen. Ayan. Purihin ka, lumulubod na
nananalangin, pangako mo'y inaangkin, sapagkat sinabi mong hindi iiwan, kahit nasaan pa man di pababayaan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin, maski yung nanonood sa live. At I thank God for the continuous opportunity He has given me to share the gospel with our congregation for today. Kaya salamat po, at dahil ang topic po natin ngayon ay power to change, no? Power to change. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ba yan? 2 Corinthians 5:17. Ay, alam natin yan. Sister Oye, Waki, alam mo na gagawin mo? Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya'y bago na. Ayun, sabi ron, ang sino mang makipag-isa, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na minsan pang pinagtagpo-tagpo, pinagkasama-sama po kami sa aming pananambahan sa iyo. Kaya ang dalangin po namin, sa amin pong pag-aaral ng salita mo, mangusap ka po sa bawat isa. I pray that you will bless each and every one of us. Pagpalain mo mga salita na aming pakikinggan at pagpalain po ang bawat isa na makikinig. Kaya sa umagang ito, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin sa iyo ang aming pagsamba at papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang topic po natin, ang title po ng aking i-share ngayon po, A Changed, may ID po, A Changed Heart because of Jesus Christ. Isang binagong puso dahil sa Panginoong Hesukristo. At yung topic nga po natin for the month of January, Power to Change. Isa lamang po ang pwedeng magbigay sa atin ng kapangyarihan para magbago. Ito po yung Panginoong Hesukristo. Ayon po sa ating title, A Changed Heart because of Jesus Christ. At sa umaga pong ito, siguro po magandang balikan natin ang ating mga nakaraang buhay. Marami po sa atin, hindi man lahat, meron tayong hindi magandang buhay. Hindi magandang nakaraang buhay. Meron po sa ating mayroong nakaraang nakakahiyang buhay. A shameful past. Isa po ako rito. At kapag naaalala ko po yung dati kong buhay, hindi po matapos-tapos yung pagpupuri, pagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Kasi binago na po niya po ang aking buhay. Kaya nga, sa umagang ito, medyo sumandali tayong mag-isip-isip, magbulay-bulay. Ano ba yung nakaraan nating buhay? Meron bang pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay natin? Meron ba tayong nakakahiyang kahapon? Salamat sa Panginoon. Alam ko marami sa atin meron. At salamat sa Panginoon, binago niya ang ating buhay. Amen po ba? Sige po, palakpak para sa Panginoon. At bilang panimula po, tingnan nga po natin kung anong sinasabi ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 1 to 9. Sister Oye, sige, i-quote mo na ulit. Mahaba eh. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos.
Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa ating pag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kayang walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Praise the Lord. Ang mga talatang ito po sa Ephesians chapter 2 ay nagpapaalala sa ating dating buhay. Malinaw po na sinasabi ron, yung dati nating nakaraan, nung una ipatay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Di ba ganun tayo dati dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan? Patay tayo spiritually. Ang sinusunod natin ay ang masamang takbo ng mundong ito. Sabi ron, tayo ay sa ilalim, sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritu ng mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya nga, ang totoo raw, tayo pa ay namumuhay noon sa ating hiling ng laman. Makalaman po tayo. Kaya sabi pa ron, kabilang tayo sa mga tao na kinapupuotan ng Diyos. Ganun po pala tayo dati. Pero salamat sa masaganang habag ng Diyos. Salamat sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos. Nakarinig tayo ng ebanghelyo. At ang narinig nating ebanghelyo, nung nag-respond tayo, nung tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, nakakilos ang Diyos sa ating mga buhay. At ngayon, unti-unting patuloy pa rin binabago ng Panginoon. Amen po ba? Ganun po ang nangyayari sa atin. Nang mag-repent po tayo sa ating mga kasalanan, tinalikuran natin ang prinsipe ng kasamaan at sumunod tayo sa ating Panginoon. Kaya nagliwanag po ang ating paligid. Purihin ng Panginoon. Kaya po, nung mag-repent po tayo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay natin at nakakilos ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng pagbabago. Amen po ba? At naranasan po natin nung ma-born again tayo. Di po ba? Sino po ba rito natatandaan nyo nung unang araw o unang mga buwan nung kayo na-born again? Natatandaan po pa po ba nyo kung anong mga pagbabago ang nangyari sa buhay nyo? Actually, nung ma-born again po tayo, naranasan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi po doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po doon sa NASB, ano ba yung NASB? New American Standard Bible. Sabi rin, moreover, I will give you a new heart, and put a new spirit in you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and I will give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe all my ordinances. Yun po sabi ng salita ng Diyos sa NASB. Naranasan po natin, anong sabi ron? And I will give you a new heart and put a new spirit in you. Yun po ang nangyari sa atin nung tayo po tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naranasan natin hindi lamang ang kanyang papagliligtas, kundi ang kanyang mga pagpapala, ang pagbabagong ginawa sa ating mga buhay. Hindi po ba, nung una tayo makakilala sa Panginoon, nagkaroon ng malaking pagbabago? Naalala ko po, siguro ang i-share ko po ngayon, more on my testimonies, nung ako po ay makakilala sa Panginoon.
Dati po, kung ako'y magsalita noon, bawat salita ko may kasamang mura. Bawat sentence ng salita ko may kasamang mura. May kasamang putok at tsinta. Pero nung makakilala po ako sa Panginoon, nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon ko, Hari at tagapagligtas ng aking buhay, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Ang nangyari po yung sinasabi dun sa Ezekiel 36, I will give you a new heart. Ang nangyari po, there was an inside transformation. Para pong inoperahan po ang puso natin. Alam niyo po ba, by nature, ano ba ang katangian ng puso ng tao? Meron pong sinasabi ang Jeremiah chapter 17. Hindi ko na ganong matandaan yung talata eh. Pasensya na po kayo, pag nagkakaedad pala ang tao, nagiging malilimutin na, nagkakaroon ng memory gap. Pero malapit-lapit po, kung hindi man dito, sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 9 yata, kung hindi man verse 9, malapit lang din po doon. Sabi ron, your heart is deceitful above everything and is desperately wicked. Anong verse ba yun? 17. Tama, ano? 79? Your heart, the heart is deceitful above everything and is desperately wicked. NIV version po yun. Who can know it? Ang puso raw po ng tao ay mandaraya at likas na masama. Sino raw po ba ang makakatalos nito? So, ibig sabihin, ang puso ng tao talagang masama. Kaya yung mga bata yan, may puso rin yan eh. Ang bata, kahit hindi mo turo ang magkasala yan, makikita mo na lang isang araw, magmumura yan, magsisinungaling yan, gagawa ng kalokohan. Bakit? Because ang nature ng tao sa puso natin, the heart is deceitful and desperately wicked. Kaya tandaan natin. Pero, nung tayo po ay ma-born again, nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon po ng operasyon sa ating mga puso. There was an inside transformation. Pagbabago ng puso. Yung puso nating, sabi rin, stone, a heart of stone, was changed into a heart of flesh. Kaya nga, nagkaroon ng malaking pagbabago. At kapag po nagkaroon ng pagbabago sa kalooban, an outside manifestation will follow. Tandaan po natin yan. Pag nabago po yung loob, makikita po ito sa labas. Magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya po yung mga tao na nakakilala kay Kristo, magkakaroon ng malaking pagbabago. Kaya nga po sabi ron, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na raw po ang lumang pagkatao, ang lahat ay nagiging pawang bago. The old has passed, the new has come. Sa ibang salin. Kaya nga, meron tayong pagbabago na nangyari sa buhay natin. Dahil nagbago ang puso, ang kalooban natin, susunod na po yung mga panlabas na pagbabago. Amen po ba? Naranasan din po ba nyo nung kayo ay nakakilala sa Panginoon na yung pagmumuran nyo, yung pagpuputok-kutsinta nyo, nabawasan. Kung di man nabawasan, nawala. Sa akin nga po, yun po ang unang-una, nawala po yung pagmumura. Tapos, nabago rin po yung aking kaisipan. Nabago yung aking kaisipan. Dati po ako, walang hilig magbasa ng Biblia. Wala pong hilig na dumalo sa mga fellowship. Walang hilig mag-pray. Naalala ko pa nga po kasi ang kabarkado ko po nun sila, Brother Claro, kasama natin yun. May mga barkada po kami. Pag po araw ng pagsamba dun po sa Bagbag, nagkakatuwaan nga kami. Sabihin niya, oy, mamaya may habaludya. Habaludya yata tawag namin noon eh. Tapos tingnan natin, magaganda yung mga babaeng nando doon. Sasabihin niya. Kaya nga, uma-attend kami, hindi po para sa sumamba sa Panginoon, kundi para mag-usyoso. Pero, salamat sa Panginoon, maski po yung aming kaisipan na bago po.
nabago, nagkaroon ka namang interest na magbasa ng Bible. Sa totoo lang, ako po ay na-challenge sa kanya nun, sa kaibigan ko na yan. Nung nagbago-bago, ang sinishare sa akin, puro Word of God, puro Word of God. Hindi ko alam. So na-challenge po ako. Ang ginawa ko, nagbasa rin ako para hindi ako maiwanan. Kaya po, naging ugali ko na po na magbasa ng Bible. Simula po nung ma-born again ako, tuwing umaga, babasa ako ng Bible. Tuwing gabi, babasa ako ng Bible. Minsan, uuwi ako mga alas 12, alauna ng gabi, hindi po ako matutulog nang hindi nagbabasa ng Bible. Napamahal na sa akin ang Biblia. In fact, nung pong panahon na yun, yung mga translation po sa Bible, hindi pa po uso yung mga translation na kagaya ngayon nun. Pero ako po, halos may 10 translation yata akong ng iba't ibang klaseng Biblia. At nagkaroon po ako ng kaahawan sa salita ng Diyos. Natuto po akong mag-pray. Natuto po akong dumalo pag-araw ng linggo. Actually po, punong-puno po ako ng vision ng mga taong yun eh. Lagi po akong nasa Madyungan dati kasi po sakal na sugarol po ako. Pag po araw ng Sabado, meron pong gawain sa Bagbag. Ang gagawin ko, tatayo ako pagka mag-alas 7 na, tatayo ako sa Madyong at a-attend po ako ng gawain. Ibig sabihin, ganun po, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. At salamat sa Panginoon, ako ay nakakilala sa Kanya. Amen po. Nabago yung aking puso, nabago yung aking kaisipan, nabago ang aking pananalita. At nagkaroon din po ng pagbabago sa aking ugali. Marami po akong masasamang ugali dati. Unti-unti sa tulong ng Panginoon, hanggang ngayon patuloy pong binabago ng Panginoon.